Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And today, pag-usapan natin, we are selling our house dito sa Kani City. Sa mga interested guys, panoorin nyo tong video na to para at least meron kayong idea kung magkano namin ibinebenta itong bahay na ito. Okay, so ayun nga guys, ina-announce namin na officially we are selling this house dito sa Kani. And ipapakita ko sa inyo yung lugar, yung itsura ng bahay, kung ano siya before nung bago kami tumira dito. Papakita ko yung mga videos na yan, kaya panoorin nyo. So yan guys, nakapost na sa mga website dito sa Japan yung details nitong bahay na ito. So yung location ng bahay na to ay nasa Kani City, Kawai, dito sa Gifu Prefecture. So ano siya, isang buong bahay siya, ganito yung itsura niya. Yan. So papakita ko yung video para at least may idea kayo kung ano yung itsura niya. And ito yung kanyang floor, yung kanyang floor plan. So up and down siya, 2-story building, and ganito yung kanyang flooring, no? Yung sa first floor, nandoon yung living room, dining, at saka yung kitchen. And then, ayan, so ito yung first floor. So merong LDK dyan, merong living room, dining, and kitchen, and meron ding isang kwarto yan. So all in all, ang kwarto nito, kasama na yung mga kwarto dito sa taas, is nasa 6. Okay, so kaya ang tawag sa kanya ay 6 LDK. 6 rooms, living room, dining, and kitchen. Okay, so meron din siyang dalawang banyo, merong banyo sa baba, and meron ding banyo sa taas. Tapos ito naman yung mga sizes or yung mga measurement ng mga kwarto sa taas. So yung pinakamalaking kwarto na meron dito sa taas is 6.4, which is dyan kami nag-occupy. And ayan, so ito yun, 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung mga kwarto, and then merong toilet dito. Ayan, so ito yung itsura ng bahay. Pakita ko sa inyo yung video. Ayan, so ito yung itsura niya. Pag nakita nyo sa labas, pagpapuntahan nyo pa lang siya, ito yung bahay na to. Ito yung bahay na binebenta namin ngayon, which is yun yung 2-story building dito sa Gifu Prefecture, Kani City, Kawai. So makikita nyo dito sa baba, merong parkingan dito. Nakakasya yung mga 3 sasakyan. Okay, 3 cars yung pwedeng mag-park sa harap ng bahay. So ito yung labas ng bahay. Ayan, so sa nakikita nyo dyan, merong parang parkingan sa likod, which is hindi talaga siya pwedeng parkingan. Ang parkingan lang niya ay nasa harapan ng bahay. Since itong video na to is 2 years ago pa, yung nakikita nyong puno na yan, naputol na yan, so medyo mas maiksi na siya ngayon. So, kaya ito yung video na pinapakita ko sa inyo ngayon kasi ito yung time na wala pang laman yung loob ng bahay. Mas madali, mas ma-appreciate nyo siya kung empty pa yung lugar. Ayan, so pasok tayo. Good morning. Ayan, so sa pagpasok nyo sa bahay, ganito yung makikita ninyo. Ayan yung living room, and andito yung sa living room din, nandyan din yung kitchen and yung dining. So ang ginawa namin dito yung area ng TV. Ayan, nung time na yan kakabili lang namin ng TV. So dyan namin nilagay yung TV. And sa harap ng TV dito sa area na to, nandito naman yung dining. Ayan, so ito yung isang kwarto dito sa baba. So medyo malaki din yung kwarto na to, and ayan, as you can see, medyo bago pa, 'di ba? Maganda pa yung quality ng mga walls. So ganyan, ayan. And then dito yung dining. Ito, dito namin nilagay yung dining, then dito yung kitchen. So makikita ninyo diyan na medyo malawak din, no? Pwede kayong marami kayong pwede pang ilagay na mga gamit diyan. And nasa baba din ito, so may isang kwarto diyan na medyo malaki, and nasa baba din yung itong aming ayan, yung CR, which is nakahiwalay yung toilet and yung shower. So ayan, pinatong namin lang dyan yung TV. Pwede nyo siyang i-hook dun sa sa wall, or kami ang ginawa namin, pinatong namin siya sa malaking patuhan ng TV. So ito yung isang kwarto sa baba. So medyo malaki din yung area niya, at maganda din yung finishing ng mga walls, and yung malaki din yung malalagyan ninyo ng mga gamit dun sa kanyang parang closet. Ayan, so ganyan yung view niya. So dito naman yung parang niya, yung counter, which is sa likuran niyan is yung lababo, yung kitchen. Dito kung saan ako nakatutok yung camera, dyan yung view from dun sa dining area. So ito na yung dining area. Ayan, ito naman, papunta tayo sa second floor, at makikita ninyo na nandito na yung mga 5 kwarto. So ito yung isang kwarto na ang size ata nito is 4.8 meters. So ganyan yung itsura niya. And dito naman yung kwarto sa gitna. May kwarto din sa gitna. Ito, ginawa namin yung storage area. Then may another kwarto dito. Ito,
medyo maliit din yan. Pero pinakamalaki nga yung kanina na merong 6 meters. Then ito pa yung isang medyo malaking kwarto. So tapos meron ding CR dyan sa baba. Ay, meron ding CR dito sa taas. Ayan, ito yung pinakamalaking kwarto sa gilid. Yan yung pinakamalaking kwarto, which is dyan kami nag-stay ngayon. So may kita nyo dyan, meron ding mga bawat kwarto may mga closet. Ayan. Maganda yung sikat ng yung araw, which is maliwanag talaga siya kapag medyo magulo yung kwarto. Yan, medyo maliwanag talaga kapag umagang-umaga, nagre-reflect talaga yung ilaw sa loob ng mga kwarto. Kaya kung gusto niyo ng sunlight, ayan, as in papasok talaga yung sunlight sa kwarto. And meron mga meron mga bawat kwarto ay may mga aircon na din, kasama na rin yan sa ibinebenta namin. Kasama na din yung aircon diyan. So may kasama ng mga aircon yan, and maganda yung tanawin sa labas, as in hindi din masyadong maingay. Kumaga, although pwede ka ding mag-ingay kasi para siyang hindi ka ganun maririnig sa labas. So maganda naman ang medyo tahimik lang din sa labas. Ang maganda dito sa bahay na to, sa labas, medyo malaki yung pasensya na at magulo yung video. Medyo malaki yung yung pwedeng playground ng mga bata. Kung meron mga bata na titira dito, maganda yung area sa labas kasi malaki yung playground nila. Ayan yung itsura ng mga kwarto. So malaki din yung closet. Marami rin kayo malalagay dyan. And so tinitingnan namin dito, mini-measure na namin nung time na to. This video was taken mga 2 years ago, 2022. So ayan, binibenta na namin siya. And mamaya papakita namin sa inyo kung magkano namin siya binibenta. And yung closet dito sa kwarto na to, 'di ba? Medyo malaki-laki din 'yan at marami kayong mailalagay ng mga gamit. Yan, ganyan kalawak yung isang kwarto at least para makita ninyo kung ano yung itsura niya na walang mga gamit, 'di ba? Kasi ngayon kung ipapakita ko yung mismong setup ng aming kwarto, medyo crowded siya kasi ang daming mga gamit. Ayan, so at least magkaroon kayo ng idea dun sa mga interested bumili nitong bahay na to. Ayan, i-check nyo yung video, i-check nyo yung description box ng video na to. Andun yung link nung mga information about this house. Ito yung isang CR sa second floor and may CR din sa baba. Kaya kahit maraming tao, dahil 6 yung rooms, hindi kayo mag-aagawan sa CR. Merong CR sa taas at meron din CR sa baba. And yun yung itsura nung closet dito sa pinakamalaking kwarto sa taas, sa second floor. So, maaga-maaga, pag maaga yung sinag ng araw, talagang papasok sa kwarto, which is yung iba gusto naman yun. At ayun, merong ngang mga kasamang mga aircon yung bawat kwarto dito. Ito yung isang kwarto. So, 5 yan 5 kwarto yan sa bawat. May kita ninyo dyan, bawat kwarto may aircon. Ano masasabi nyo guys? Mag-comment down below kayo. At sa mga interested, i-check nyo yung description box ng video na to. And i-share nyo na rin to dun sa mga interested, dun sa mga gustong bumili ng bahay na to dito sa Kani City, which is maraming mga Pilipino dito. Dun sa mga gustong tumira dito sa Kani kasi dito yung may mga pinakamaraming Pinoy na nakatira. Tingin ko, yun din ang pagkakalam ko. Maraming mga Pinoy nakatira dito sa Kani at kasi marami ding mga trabaho dito. So, kaya pinili din namin na magstay dito. And ayan, so baba tayo. Tingnan natin uli ito yung hagdanan pababa. So, ganyan nyo siya makikita. Ganyan kalawak yung space niya. Ayan, yan yung kitchen, 'di ba? Maganda yung finishing. Tapos may kasama na yung mga drawer para do sa mga lalagyan nyo ng mga utensils, yung mga ingredients para sa pagkain. And ito naman yung CR. So dito yung lalagyan nyo ng washing machine. So yan, kasya yung washing machine dyan, yung mga 10 kilograms na washing machine. Tapos may lababo dyan sa gilid. And ito yung CR sa katabi niya, yung separate na toilet. Tapos sa kabilang side naman ito yung liguan, yung yung mismo may toilet, may bathtub. So yan, medyo hindi pa masyado nalinis kasi yun yung time na hindi pa kami mag-move in dyan. So lilinisin pa nila yan. So yan yung itsura ng liguan, yung toilet and bathtub.
may kita nyo na may kasama ng gas stove dyan. Ito yung gas stove, yan. And then ito yung lababo, yung kitchen. So kasyang-kasya dyan yung 65-inch guys. So bumili kami ng 65-inch na TV. So meron din siyang intercon na para makita ninyo kung sino yung nagdo-doorbell sa labas. Again, yan yung CR and yung isang kwarto sa baba. Yan. So ito yung intercon. Yan. So pwede nyo sagutin dyan kung sino yung mga nagdo-doorbell sa labas. May kita ninyo kahit hindi nyo pa buksan yung pinto, maririnig na nila kayo sa labas. So ganyan ang itsura niyan guys. So comment down below guys kung interested kayo at i-check nyo yung description box ng video na to para at least magkaroon kayo ng idea dun pa sa mga mas detalyadong measurement ng bahay at lupa. Kasama na din yung blueprint, nandun din yung parang yung layout niya. So ito yung isang kwarto sa baba. Makikita nyo dyan na medyo madilim nga lang pero may aircon din niya kasama. So malaki-laki tong kwarto sa baba. Usually yung pinag-i-stay namin dito either kung buntis o kaya medyo matanda na para hindi din sila mahirapang mag-akyat baba dun sa hagdan. So ito yung kanyang closet. Medyo malaki-laki din yung space niyan para paglagyan nyo ng mga gamit. Ano masasabi nyo guys? Living room, dining, and then kitchen. Hindi din mahirap magpasok ng gamit kasi may malaking dyan, yung sliding door. Diyan namin pinapasok yung mga malaking furniture. Kasama na din yung TV na ipasok namin dyan. Then ito yung entrance. Medyo modern style yung bahay. And malaki-laki din yung space nga sa labas. Para lalo na yung nasa right side nitong bahay na to. Ayan yung labas ng bahay. Kung gusto nyo makita, ayan. Ito yung right side ng bahay, yung sa likuran ng bahay na medyo malaki yung space, although hindi na talaga siya pwedeng parkingan kasi lang siya parang na lang siya, dirty kitchen yun na lang siya, hindi na siya pwedeng parkingan. Ang parkingan lang nito ay dun sa baba. So parkingan lang nito nandyan sa dito sa baba. Yan yung nakikita ninyo dyan sa baba. Yan lang ang parkingan dyan. Ayan, guys, pwede rin kayo mag-park dito mismo sa harap nung entrance ng bahay. Kung yung mga parkingan kasi sa baba, at least 3 pwede ka mag-park din sa baba. Then pwede ka pa magdagdag ng another, siguro kakasya pa siguro dito isang sasakyan na maliit sa taas. Yan yung sasakyan na yan. Pwede ka pa mag-park dyan ng isa pa. So at least 4 pwede. So yan yung itsura ng bahay. Doon sa mga interested, maganda yung space kasi medyo malaki nga yung lupa sa labas. So doon sa mga mahilig magtanim, meron kayong may mga pasuna dyan, may mga halaman. So meron kayo talaga space para magtanim. Yan yung itsura niya. So itong puno na to, hindi na siya ganyan kalaki ngayon. Medyo maliit na yan. So ayan, doon sa mga interested, ito po yung bahay na binibenta namin ngayon. So, ang presyo niya ngayon ay nasa 22,240,000 yen. Ayan. So, ito yung location, Kawai, Kani City, Gifu. Malapit siya sa, kung lalakarin nyo papunta sa Imawatari Station, ayan. So, 19 minutes walk. So, ito yung building area niya, 105.16 meters square. And land area is 337. Tapos 6 LDK, 2 floors. And binild siya noong November 15, 2015. Ayan. So good access to National Highway 21 and Route 248. There are 5 rooms on the second floor, 3 parking space allowed depending on the car type. About 3-minute walk to Top 1, which is kung saan kami palagi nag-grocery. About 5-minute walk to Family Mart. Yan yung pinakamalapit na Family Mart tsaka Lawson dito. So convenient para mag-shopping. So yan guys, at least may idea na kayo kung magkano yung bahay. 22,240,000 yen. So sa mga interested, bumili nitong bahay na to. Ayan, i-check nyo sa description box ng video na to kung ano yung mga links na pwede nyo puntahan at although naka-Japanese siya, pwede nyo naman siyang i-translate into English dun sa mga browser na gamit ninyo. Okay, so kung gusto niyo yung video na to, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to doon sa mga interested bumili ng bahay na to dito sa Kani City, Kawai, Gifu Prefecture. Yan, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming masusunod pang upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!